Hi guys! Welcome to my vlog! Naisip ko na gusto ko yung isama sa process ng pagbi-makeup ko. And ang latest na ginagamit kong foundation ay itong Estee Lauder na Double Wear. I think ang endorser nila dito si IU. And nakita ko to kasi medyo nagmorena ako kasi nag-beach trip kami niyan. So kailangan ko na mag-adjust ng foundation kasi yung ginagamit kong foundation ay ito yung Dior Forever Skin Glow. Light siya. Too light for my skin right now. So, bumili na ako ng bago. Pero alam ko to, hindi to magtatagal kasi magla-lighten din yung skin ko kaagad. Ka-partner niya na binili ko is this one. And Double Wear din, Estee Lauder na concealer. Ang saya nung trip. Pero alam ko na, pag-uwi, kailangan ko mag-adjust ng foundation. So, I went to Rockwell. Can you put it like that? Ganda ng swatch sa skin ko. So, ayan yung swatch niya. Thank you dun sa staff na nag-help sa akin sa Estee Lauder para mahanap ko yung perfect shade for my face. Nakakatawa. Binigyan nila ako ng freebie na parang photo card. This one. So, si Ayu. Nabuksan ko na to pero binalik ko ulit kasi ayoko siyang maduyan. Tada! It's Ayu. She's so pretty. And then, dalawa yan. Meron pang isa. Ganda niya. Sobrang ganda. May nakasulat sa likod. This is my story, what's yours? Yung other one. I'll show you. This is my story, what's yours? Nice. Sa mga photos ko, sa beach trip namin, mapapansin nyo talaga na inalagaan ko talaga yung balat ko. Lagi kong dala yung Belo SPF ko for sun protection. Pero intention ko rin talaga na syempre mag-enjoy. Ayoko naman i-limit yung activities ko just because ayoko mag-burn. Alam ko naman na medyo masusunog ako, pero iningatan ko lang na pagka nasunog ako, not like before, yung parang sobrang careless ko na pumuputok yung balat ko. So para sana yung pag-peel ng skin ko very light. So far, happy ako. Kakaalaga ako ng Belo SPF ko. Yung pag-peel ko is very, very gentle. Hindi siya yung tipo na i-dread ko yung napunta ng beach. Agi-irap dito. Yung mga times na gano'n parang oh my god, sobrang tuwan-tuwa ako sa tan ko. Pero yung peeling after, yung nagiging uneven, sobrang nakaka-hassle yun. Yung nose mo, pag tuklap, sobrang puti yung dulo. Tapos yung the rest of your face, parang morena para na suffering. Dito kasi ako naglalagay ng foundation. Burahin natin yan. After ko i-apply yung foundation ko like that, nag-beauty blender pa ako para lang matanggal yung excess. By the way, ko naintindihan na separate yung pagbenta ng pump ng Estee Lauder. Sana next time pag nagbenta sila, kasama na yung pump. So ito, para malagay ko siya sa wrist ko, kailangan ko siya i-pop kasi wala siyang pump eh. Yun lang, medyo na lang ako doon, na weirdohan lang. At saka, i-correct nyo ako, baka mamaya mali pala yung pronunciation ko. Sabi niya naman, naking kanto tayo. So, minsan nagkakamali pa rin. There. Then, ko i-apply ang aking concealer. I recently released the 10th anniversary version of Ikaw. Sobrang salamat na sa mga nakapag-stream sa Spotify and nakapanood ng live performance ko dito sa YouTube. To sa mga yun na hindi pa napapanood, you can watch it here on my channel. I've been producing lots of live videos since last year, since nakuha ko na yung catalog ko. So proud of myself na nagawa ko yun. As I'm getting older, mukha lang tayong bagets pero nagkaka-age na tayo guys. I have to think about yung passive income, and I'm so grateful with Star Music because they allowed me to get my music. So I'm going to use my Fenty Invisimatte Instant Setting Blotting Powder for the longest time kasi sila nagpa-publish ng mga songs ko. And it could also be hard business-wise, diba? When you're dealing with contracts and all. Pero hindi naman nila kami pinahirapan. It was heartbreaking at first. Pero syempre, I think they understand naman where I'm coming from. That's why nirelease na ako ng okay. So happy na nakuha ko yung catalog ko. Thank you, Star Music. Thank you, Kuya Jonathan. Thank you, Sir Rox. Okay, now, blush on na tayo. Kasi medyo naiilang na ako na walang kulay ng aking Festlac. Blush on na tayo kaagad, guys. I'm gonna use yung Dior Rosy Glow in 061 Poppy Coral. So, yep. Usually pink ako eh. Pero since nagmorena ako, parang ganda ng orange tone na blush on sa akin right now. May blush blindness pa rin ako. So, let us not criticize. Ganun din ba kayo? Ako, I feel so confident every time meron akong blush on. Kung papipiliin mo ko,
Ano yung maiiwan na gamit sa bag ko? Lip tint and blush on. Buhay na ako, okay na ako. Feel pretty. Basta meron akong kulay sa mukha. Pag wala, nakaka-insecure. Sobrang hindi ko kaya lumabas ng bahay. I'm gonna use this Fenty Gloss Bomb Heat and Cherry, Hot Cherry. Pang pa-plump ng labi. So, sa mga nag-iisip kung meron man, kung ako ay nagpapaturok ng labi. I did it once, tapos hindi na ako ginagamit ko na lang is mga plumping balms. Medyo maanghang, tapos mamaya mag-open up na yung lips. Maganda sa kanya after. Babalik din sa natural. Now, I'm gonna go to my eyebrows. I'm gonna use this Refy brow gel. We decided pala to go to Palawan kasi sometimes I get really overwhelmed with work. So, pagka medyo sunod-sunod yung biyahe, parang oops, kailangan ko na yata magbakasyon. Usually, staycation namin yan. Dito lang sa Manila, just go to hotels na malalapit. Like ko sinisip, para accessible ako. Pero when we went to Palawan, intentional for me na makakapag-commit ako dun sa bakasyon. Parang feeling ko kasi kailangan na rin namin yan ng time together. Mahirap din kapag maging sobrang workaholic ako tapos yung asawa ko, kahit may ginagawa siya, I know naman na kailangan namin na mag-spend time with each other to nurture our relationship. Parang hindi ka ma-carried away na work ka lang ng work. Naisip mo rin, bakit nga ba ako nag-work? Ma-enjoy din namin yung pinagtatrabahuhan namin. Kasi this year, apart dyan sa Palawan namin na trip, Taiwan lang yung napuntahan namin early this year. And ang norm sa amin niyan is meron kaming 2 big travels eh. Isang Asia na medyo matagal, like mga 9 days, ganyan. Tapos isang mas malayo. Nung bagong kasal kami, pumunta kami ng Mauritius and Korea. Tapos nung the next one, Japan, London. Parang nagaganon kami. After ng pandemya, parang hindi na namin siya nagagawa. Kaya sabi ko kaya, kung hindi man tayo gagawa ng malaking travel o aalis ng bansa, at least, let's just go somewhere na makakapag-spend time tayo together na hindi rin ako super accessible for work para makakommit ako sa bakasyon and makafocus din ako sa kanya. So grateful that we did that. Kasi, happy ako na nag-inuman kami. Hindi kasi ako palaging umiinom eh. Almost every night doon, intentional. Sige love, let's drink. Party dun sa bar. Syempre, kung sino lang yung nasa island, yun lang din yung makakasama namin, di ba? Pero since introverted kami lang din yung nag-uusap. Brown lang tayo, guys. By the way, kaya ako nag-aayos kasi may shoot ako dito sa bahay. May gagawin ako online content. Sometimes, nare-realize ko rin, I pray for something. Parang, God, gusto kong gawin to. Tapos pag dumating yun, expect ko na parang smooth sailing lang. Pero syempre, di ba, sa lahat naman ng bagay na hinaharap natin, hindi naman pwedeng all happy. Meron pa rin syempre na pagsubok that comes with it, commitment that comes with it, responsibility that comes with it. I have to remind myself na, oops, pinag-pray mo to. Kung na-overwhelm ka, kailangan mo lang mag-rest and recalibrate. But do not complain. For me, ang pag-complain is pang-udlot ng biyaya. Pag na-observe ko yung sarili ko na medyo nagiging complainer ako, parang whoop. Ako na yung pumipigil sa sarili ko. Oh, that's too dark. Oof, that's too dark. Hopefully, pag nilagay ko yung lashes, hindi na siya too dark. Wow, na-overwhelm ako dito sa shade na to. Nagkamali ako. Easy and Co nga pala to. Sobrang sakto tong shade na to nung hindi pa ako nagkukulay na buhok eh. Pero ngayong kulay na ang hair ko. Medyo dark na siya. By the way, my hair is by Salon de Manila. Nails by Extraordinaire. Punta kayo sa kanila. Magaling sila. Okay. Ano tayo? Cream liner tayo. Bilis na ako mag-makeup eh. Ay, dito cream liner bakla. Oo nga, sorry. Kinausap yung sarili. Para hindi komplikado, I'll just use this brown one. Hopefully mag-work. Katulad ng black one ko. Hindi. So, pwede na rin. Baka it's a sign for me today to just use brown liner. Ang pinaka-latest invention na paborito ko. This glueless, falsies. Glueless falsies are the best. Gusto ko to. Parang kunin mo lang. So, where were we? So, dun nga tayo. Ang pag-complain ay pag-udlot ng flow ng biyaya. You have to stop yourself. That's what I realized eh. Pagka mo sarili mo na nagiging negative ka about things na pinagdasal mo noon, recalibrate. Oops,
I prayed about this. And yeah, I didn't know that this blessing comes with so much responsibility and lots of planning, lots of logistics. But I prayed about this. So, kailangan akong maging grateful even in the process. Even medyo mahirap siya. I have to be grateful. Adjust lang kung ano yung mga dapat i-adjust. Sometimes we pray about something and hindi ganun yung hindi ganun yung itsura nung how we dreamt it. So, minsan nadi-disappoint tayo. I didn't know na ganito pala siya. I didn't know na ganyan pala siya. Pwede ka naman magbago. Pwede mo naman sabihin na, ay, di ko pala bet, Lord. And if you're willing to take that risk, to lose that again, then, yun, it's up to you. But if you decide na, shucks, gusto ko talaga to, God, give me the strength to push through. I'll do my best sa part ko because I prayed about this. Medyo shock lang ako, Lord, na medyo may struggle din pala once na ma-achieve ko siya. Ganun, naranasan ko na eh. Ganun din eh. Ay, nung bata ako, ganun eh. Ay, gusto ko maging musician. Gusto ko maging ganyan. Katulad ng mga nakikita ko sa mix. Tapos, ang dami pa lang that comes with it. Marketing, pakikisama, to be sustainable in this business, in this industry. Parang kailangan pala yun. Kala ko, madali lang. Once na you made it, once na may kanta ka ng kanyan, ganito, carry na. No. Mahaba siyang trabaho. Marami siyang trabaho. For using your mascara. See the magic of the glueless, lashes. Pambihira. Look. We're almost done. I didn't know na ito yung pupuntahan ng conversation natin today. But, here we are. Just always, reminding myself to be grateful. Taking breaks, if needed be. Higit sa lahat, be proud of yourself. But also, be grateful with those people who help you. Para maiwasan lumaki yung ulo. Parang, hindi ako to eh. Galing ko eh. No matter what happens, magagawa ko talaga kasi ang galing ko lang. May galing ka naman talaga. Pero itong buong blessing na ito ay hindi lamang gumana dahil sa'yo. Pero dahil din sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yun pa. Be careful with people that you surround yourself with. Yeah. We're using Fenty again. Post Queen in number 5. May nakita akong post sa TikTok, sabi doon. Yung mga taong na-attract mo in life, yung same people who have the same vibrational frequency as you. Whatever that means. Pero ang interpretation ng brain ko doon, marereflect mo kung nasaan kang chapter ng life mo by seeing kasi na yung mga nakasurround sa life mo. Are you surrounded with people who are also on the journey to healing? Are you surrounded with people who are just like, laging nagsi-self-pity, laging winivictimize yung sarili nila? Are you surrounded with people who are determined and dreamers and goal reachers? People who are angry at the world, who are bitter, who are greedy. So you have to see that. Tapos ma-reflect mo, bakit ako attracted sa mga ganitong tao? Kasi sila yung like ko kasama. Why do I like them? Why do they like me also? Might reflect what's inside of you. So, baka mamaya, andun ka pala sa chapter na yun na yun yung pinagsasaluhan nyo. Hindi ka magiging perfect, no? Hindi tayo maging perfect, hindi maging perfect seeing. Pero, ang ginol ko is to be healed. So, watch YouTube videos that could help me. Mga ganyan, mga search ko dati. How to be more productive. How to not be lazy. How to not be so stressed. Parang personal growth ko ba? No? Kasi kung ako, sa sarili ko, hindi ako healed, magiging toxic ako around people na hinahangad kong maging part ng circle ko. I also want to be a blessing dun sa mga tao na yun. And as you get healed, lahat naman tayo may chapter. Ako, dumaan din ako sa chapter na toxic ako. Dumaan din naman ako sa chapter na at times I feel like may ganun pa rin akong side, diba? Na kaya nga kinukorek ko yung sarili ko eh. And I keep on learning. May chapter ng life mo na kakailangan naman talaga na ikaw yung kinikare, ikaw yung pinupour outan. Meron ding chapter na ikaw naman yung magpo-pour, 'di ba? And may chapter na parang you're just surrounded with people who are enjoying yung company nyo, yung isa't isa, because you're all in that same page that you're
just reaching for your goals and just enjoying life. Pero hindi ko alam, parang sabaw yung sinasabi ko, but I hope may natututunan kayo. I just wanna share that. We're actually done with my makeup. This is it. But yeah, yun lang naman ang aking pabaon bilang Ate Yeng. Thank you for joining me sa pag-makeup ko. I'll see you guys on the next one. And if you have questions, i-drop nyo lang yan sa baba. I'll try my best to answer with the little knowledge na meron ako here in my noggin. I'll see you guys next time. Bye!